Hello! Kumusta? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga ginawa ng makabayang Pilipino sa pagkamit ng kalayaan at ang kilusan para sa sekularisasyon ng mga parokya at ang Cavite Mutiny noong 1872. Anong salita nga muli ang konsepto na tumutukoy sa pagmamahal sa bayan? Kung ang sagot mo ay nasyonalismo, tama. Ang nasyonalismo ay isa sa mga konsepto kung bakit naging masidhi ang damdaming makabayan ng mga Pilipino upang makamit ang kalayaan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng dalawang pangunahing makabayang samahan na tinatawag na kilusang propaganda at ang katipunan. Natalakay na sa nakaraang aralin ang naganap na pagbubukas ng Maynila sa pandaigdigang kalakalan, ang pagdating ng kaisipang liberal at pamamahala ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre, ang naganap na pag-aalsa naman sa Cavite at pagbitay sa tatlong paring martir ay bunga ng kilusan para sa sekularisasyon. Nagmula ang sekularisasyon sa salitang ugat na sekular. Patungkol ito sa paring sekular o mga alagad ng simbahan na hindi kabilang sa isang orden. Ang mga pari noong panahon ng mga Espanyol ay may dalawang uri. Sila ang mga paring regular at paring sekular. Ang paring regular ay karaniwang paring Espanyol. Kabilang siya sa orden tulad ng Augustinian, Dominican, Jesuit at iba pa. Pangunahing tungkulin niya ay ipalaganap ang Kristyanismo. Ang paring sekular ay karaniwang paring Pilipino. Wala siyang kinabibilangang orden, ngunit napapasailalim siya sa arsobispo. Binigyan siya ng tungkuling maging kura paroko. Naging masidhi ang pagtutol ng mga paring regular na pangasiwaan ng mga paring sekular ang simbahan. Para sa kanila, hindi magiging maayos ang parokya. Naniniwala ang mga paring regular na walang kakayahan ang mga paring sekular na itaguyod at panatilihin ang relihiyong Katolisismo sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga parokya. Naging malaking issue ang sitwasyong ito. Para sa mga paring sekular, isa itong anyo ng diskriminasyon dahil sa pagiging katutubo ng mga paring sekular. Bukod dito, nagiging simbolo ng kapangyarihan at kayamanan ang pagkakaroon ng mga parokya. Nagiging sunod-sunuran ang mga parokyano. Ang kanilang mga handog sa anyo ng produkto at salapi ay nagiging instrumento sa pagyaman ng mga kura paroko. Sa mga huling dekada ng 1800, lalong umigting ang kilusan para sa sekularisasyon. Pinangunahan ito ni Padre Pedro Pelaez, isang mestisong pari na naglingkod sa Manila Cathedral. Noong September 10, 1861, naglabas ng isang kasulatang nag-uutos sa mga paring Pilipino na bitawan ang kanilang mga pinangangasiwaang parokya. Dahil dito, nakipaglaban si Padre Pelaez upang muling ibalik ang mga paring Pilipino sa mga parokya. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasawi si Pelaez nang maganap ang isang lindol sa Maynila. Ipinagpatuloy ng iba pang mga paring Pilipino ang kampanya para sa sekularisasyon. Isa sa kanyang mga naimpluwensyahan ay si Padre Jose Burgos, dating mag-aaral ni Padre Pelaez sa Universidad ng Santo Tomas. Nakilala rin ang mga paring sina Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora. Sa panahon ng sekularisasyon ng mga parokya, sumiklab ang isang pag-aalsa sa Cavite noong January 20, 1872. Pinangunahan ni Sargento Lamadrid ang pag-aalsa ng mga manggagawa sa Cavite dahil sa hindi makatarungang pagtanggal ni Gobernador General Rafael Izquierdo sa kanilang mga pribilehiyo. Sa huli, nabigo ang pag-aalsa. Maraming Pilipino ang dinakip at ikinulong sa Maynila. Sinamantala ng pamahalaang kolonyal ang pag-aalsa para hulihin ang mga pari na nagsusulong ng sekularisasyon. Kabilang sa mga Pilipinong ikinulong ay sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora o tinawag na Gomburza. Nagkaroon ng kunwa-kunwari ang paglilitis dahil sa pagtestigo ni Francisco Zaldua. Hinatulan silang nagkasala at pinatawan ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Noong February 17, 1872, ipinataw ang parusang kamatayan sa tatlong paring martir sa Bagong Bayan. Tinutulan ni Arsobispo Meliton Martinez na hubarin ang abito ng tatlong pari.
Patunay na hindi siya naniniwalang may kasalanan ang Gomburza. Sana ay nadagdagan ang iyong kaalaman. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong. Ano ang dalawang uri ng pari sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol? Ikalawa, ito ay ang konsepto ng pagtatalaga ng paring sekular sa bawat parokya. Ikatlo, ano ang pangalan ng pari na nanguna sa pakikipaglaban upang ibalik sa mga paring Pilipino ang pangangasiwa sa bawat parokya? Ikaapat, ano ang taguri kina Padre Jose Burgos, Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora? Ikahuli, ano ang tawag sa hatol na iginawad sa mga paring nagkasala?